Isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulong nila ni Russian President Vladimir Putin ang palitan ng mga kalakal tulad ng mga agricultural products at energy source tulad ng langis. Binuksan din ng Pangulo ang ASEAN-Russian Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Alas 10 ng umaga dito sa Kazan, Russia, nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. As we mark this milestone, the Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Second, a more dynamic economic partnership. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. And third, perhaps the most enduring, is our people. Napakahigpit ng seguridad papasok dito sa Kazan Expo. 3 security checks yung dinaanan natin at kahit candy at gamot, kinukumpiska. Kahapon nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawang pangulo. Bago sila magsimula, pinaalala pa ni Putin kay PBBM na isuot ang kanyang earpiece para marinig ang interpreter. Nagsalita sa Russian si Putin, habang Ingles naman si Marcos. Sabi ni Putin, magandang pagkakataon ang paghaharap para suriin ang kasalukuyang kooperasyon ng Pilipinas at Russia. Isinulong ng dalawa ang pagpapaigting sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. Bukod sa unang pagbisita ito ni Marcos sa Russia bilang Pangulo, ngayong buwan din ang ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia na nagsimula sa pagbisita ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Russia noong 1976. Nataon din ngayong 2026, ang chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ang Pilipinas. At ika-35 anibersaryo rin ito ng ugnayan ng ASEAN at Russia. The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership. Binati rin ni Putin ang mga Pilipino sa pagunita ng Araw ng Kasarinlan noong June 12 na nagkataong isa ring national holiday sa Russia. Nagpasalamat ang Pangulo sa mainit na pagtanggap ng Russia sa Pilipinas at ASEAN at inimbitahan ni PBBM si Putin sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa darating na Nobyembre. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.